Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa YouTube channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagbabaganda ninyong kachismosang Kim Pao, wala na pong iba, ang lokareta si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay nako, mababaliw muna tayo ngayong gabing ito kakaisip. Kasi grabe naman nga ang Kim Pao. Si Paolo nadulas, guys, hinggil po sa kanilang Pasko ni Kimi. Huy, grabe! So, ayan, ito na yung sagot sa katanungan ng lahat at kagustuhan po na malaman ng lahat. Huy, are you excited? Charot. Anyway, bago tayo mag-start sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang na pakiclick po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo maging updated at ma-notify po tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na nga po natin yan. And eto, guys, simulan natin ang ating chikahan sa pagbabasa ng ilang reaksyon at pag-usapan na rin po natin ito. Mga reaksyon ng ating mga ka-Kim Pao fans. Sabi dito, from Vine and Ana Zamora Azura. Magandang gabi. Shout out po sa inyo. Yes, Miss Gandara, super kilig ang Kim Pao. Salamat ABS-CBN. Medyo nakakalimot na naman ang beautiful Kimi sa problema niya at iba na naman ang aura niya. Thanks for sharing, Miss Gandara. Grabe, ang saya ko now para sa kanila. Nako, lahat po tayo masaya para sa Kim Pao. And yes, totoo yan. Kahit pa paano, di ba, kapag busy si Kimi, kapag ganyang may work, nababawasan po talaga ang problema ng ating Chinita Princess. Thank you so much. Dahil parati po nila binibigyan ng trabaho si Kimit. Marami pong kumukuha sa kanya bilang endorser, diba? Kaya kahit papaano, bukod sa nakakabawi si Kim sa nawala sa kanya, kumbaga ay bukod sa nakakabawi nga, nalilimutan niya kahit manandalian lang yung kanyang problema, diba? And seeing Kim happy with Paolo Avellino, gumagaan din po ang pakiramdam ng mga Kim Pao fans. So, yan naman ang gusto po natin makita. At, of course, ayaw nating mawala kay Kim. Hindi tayo sanay kapag nawala po ang pagiging bungis-ngis ni Kimi. Nakasanayan na po natin na makita siyang laging nakangiti, laging nakabungis-ngis, sa sobrang energetic, masayahin. So, ayaw nating mawala po yun sa kanya. Kaya, thankful tayo sa mga taong nasa paligid niya na nagbibigay rason upang siya po ay sumaya. And syempre kasama na po doon ang mga Kim Pao fans. Samantala, dumako naman tayo sa comment ni Chet MDR. Magandang gabi po sa inyo. Ma'am Gandara, ang mga bashers, para yang mga kontrabida sa teleserye ng Kim Pao. Kasi ang Kim Pao, sa lahat ng love story, ang mga ka-love team, pinaka maganda ang Kim Pao. Kasi hindi pilit. Pinagtibay ng panahon. Kasi nag-umpisa sila bilang friends. Kasi alam ni Paolo na at that time ay broken-hearted si Kim. At si Kim, pag galing sa breakup, hindi yan basta-basta makikipagrelasyon. Parang pang-rebound. Hirap siyang ligawan. It takes years. And si Paolo rin, hindi yan basta-basta mangliligaw. Kinakaibigan muna niya at kinikilala kung swak sila. So far, dami nilang pinagdaanan. Kaya mas lalo silang naging matibay. Hayaan na lang natin ang mga bashers kasi doon sila masaya. Pero may karma din. May karma rin na darating sa kanila. Ako naniniwala din po ako dyan, Madam Chet, na darating din po ang karma sa kanila. Not now, but soon. And triple yung babalik. Diba? Kung ano yung iyong tinanim, siyang iyong aanihin. Kaya good luck. Good luck sa mga nagtanim ng katoksikan. Kasi babalik yan sa inyo.
Anyway, ayun nga tungkol kina Kim and Paolo, ligawan serye. So, true naman po kayo dyan, di ba? Bilang, syempre, masakit din para kay Kim yung nangyari. Kaya hindi yan papasok basta-basta sa isang relasyon. Pero sa ngayon, nakikita po natin na kilala na nila yung isa't isa. Kaya talagang masasabi natin na meron nang namamagitan kina Kim and Paolo since nakilala na nilang isa't isa ng mas deeper pa. Sabi nga ni Paolo, di ba? Totoo pala. Tama siya sa akala niya kay Kim. Yung kanyang mga sa ugali ni Kim Chiu, totoo. Yun talaga si Kimi. And siguro yun yung nagustuhan niya kay Kim, tapos nalaman niyang okay, swak. 'Di ba? Kaya naniniwala ako na malalim na talaga yung relasyon nilang dalawa. And sabi ni Paolo, 'di ba? Kapag laging magkasama, talaga namang nade-develop sa isa't isa. Plus, yung personality pa ni Kim, yung kabutihan ni Kim Chiu, yan, mas lalo siyang mafo-fall dyan. Kasi, yun talaga yung hinahanap niya. Dami kayong sinabi ni Paolo na gusto niyang katangian ni Kim Chiu. Samantala, ayon naman dito sa comment po ni Ma'am Annalyn Hiccup, magandang gabi. Basta kinilig ako dito na confirm sa Christmas special ang sweet ng kanilang bagsakan ng mga linya ng kanta. Palagi nilang pinipili ang isa't isa. Kim Pao forever. Good evening, Gandara. And nice choice po talaga yung mga kanta ng Kim Pao. Talaga, hindi lang to fan service Ando na tayo sa fan service because they have a project together na sila yung maka-love team or maka-partner. Pero hugot din at dedication din talaga. Dedicated din sa isa't isa. Alam niyo yun? Kaya nga, mayroon pa silang mga bunot, di ba? So, basta happy ako. It's a confirmation para sa lahat ng mga fans. Ito na yon, hindi na mag-aantay ng kung ano pa man. Basta, sapat na po sa atin kung ano yung narinig natin sa kanilang dalawa. At syempre, lalong higit yung nakikita natin sa kanilang dalawa. Wala nang deny-deny, 'di ba? Kasi even off-cam, Kim Pao is real. Tandaan niyo yan, mga bashers. Samantala, eto na nga, sus ko, sabi nga dito ay sus Paolo, yung kilig mo. Hindi kasi talaga maano po yung kilig ni Paolo Avellino. Hindi po talaga maitago din. And syempre, yung pinag-usapan nila ni Kim, yung tanong ni Paolo, saan ka ba magpapasko? Alam niyo yung indirect pag-amin sa mga nakapaligid na may usapan na kayo, kaya nang tutokso. For example, kayo, or ako, kausap ko kayo, si Paolo, nag-usap na sila ni Kim tungkol sa Pasko. Then, syempre, para tuksohin ni Paolo si Kim, tatanungin, saan ka ba magpapasko? Ay, di ba may usapan na sila? Di, eto isa yung magre-react. So, ganong strategy ba yung ginagamit ni Paolo Avellino? Pero kuhang-kuha natin yan kasi syempre lahat tayo nanggaling din dyan. Di ba? For example, yung indirect na pag-amin sa mga nakapaligid, magkausap kayo magdamag, tapos biglang hihirit, bakit parang puyat ka, sinang kausap ko kagabi? Pero yung totoo, nangaasar, o yung totoo, inano yung isa, pero siya naman yung reason kung bakit puyat. Di ba? Magkausap pagdamag, ganyan. Ganyan yung strategy ni Paolo Avellino. Naku, wag ako, Pao. Danas ko yan. Charot. Pinagdaanan na yan ng ilang beses. Charot. So, ayun. So, for sure, may usapan na ang Kim Pao kung saan magpapasko. Kaya napatanong siya kay Kim kung saan to magpapasko para asarin si Kimi. Nausapan nilang dalawa. Pero kaya dadalhin niya si Kim sa Baguio, doon sila magpapasko. May balak na sila sa Pasko. And since, 'di ba,
Si Kim, kasama niya lagi yung kanyang family. Pag magpapasko, siguro, iba na ngayon. Siguro, ano talaga, parang, iba na ngayon kasi nga sa Tilakam, this is the first Christmas talaga na hindi sila magkasundo. Or may problemang pinagdadaanan. So, maybe, escape muna si Kimi, and dun muna sa Baguio. Uy, charot, napapa-overthink lang po ako. Pero what if, diba? So, o kung sa family pa rin ni Kim, nakakalungkot kung sa Tilakam lang yung wala doon. Pero ganun talaga, lahat kailangan niyang pagbayaran at harapin yung consequences ng mali niyang ginawa, diba? Anyway, bago masira yung usapan natin, sana, pumunta si Kim sa Baguio or iuwi ni Paolo si Kim sa Baguio at doon sila magpasko, di ba? So kayo guys, ano yung comment, reaction or palagay dito sa pagtanong na yan ni Paolo kay Kim? Nangaasar kaya ito? Kasi may usapan na silang dalawa. So comment nyo nga lang dyan sa baba kung parehas tayo nang naiisip. So yun lang po muna, no? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita kas po muli sa susunod nating chikas. Maraming po salamat.